Gulat na gulat si Mel nang makita si Yuhens na pumasok sa silid na pansamantala niyang inuokupa sa palasyo na pag-aari ni Knight. Hindi siya makapaniwala na nasa harap niya ang lalaking tinitibok ng puso niya. "Anong ginagawa mo rito?" "I miss you and I can't lose you." Wika nito saka naglakad palapit sa kanya at sinapo ang mukha niya. "Yuhens," tinitigan niya ito sa mga mata. "Iyon lang ba talaga ang rason kung bakit ka narito?" Gusto niyang marinig na sabihin nitong mahal siya nito. "Sagutin mo ako, Yuhens. Bakit ka nga ba narito? Napakalayo mo sa Pilipinas." "I love you. That's why I'm here." Huminga ito ng malalim sa kahinaplos ang pisngi niya. "Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Ever since I met you, I was thrown into a pit of strange emotions. Ayos lang yun noon kasi umalis ka. Pero nang makita kita ulit pagkalipas ng 8 taon, those strange emotions are still there. It resurfaced. Hindi ko alam ang gagawin ko sa mga emosyong nararamdaman ko. Every emotion is new to me. You awakened my sleeping heart and taught the beast I called heart to beat and live for you. Marami na akong babaeng nasaktan. Maraming babae na ang hindi ko binigyan ng halaga. I discarded them like trash. Akala ko nga noon wala akong puso. I thought that the only things I knew in life are business and pleasure. When I thought of women, I thought of sex. But now, when I thought of you, I thought of how my world will crumble if you discard me like what I did to other women before you. Natakot ako sa isiping nasa mga kamay ng isang tao ang kaligayahan at kalungkutan ko. Natatakot ako na nakadepende sa iyo ang kasayahan ko. Just the thought of letting you go was enough to suffocate the beast inside my ribcage." Nanubig ang mga mata niya sa sobrang kasiyahan sa narinig. "Yuhens, Melanie, from the moment I laid my eyes on you in the airport 8 years ago, you stole my heart in that very moment. Ikaw ang kauna-unahang babae na nagpatibok sa puso ko na akala ko ay bato. Nang makita kita, nag-iba ang lahat. I used to laugh at my good friend Tyrone because he is a lovesick fool when he fell for rain. Pero mas malala pala ang magiging sakit ko sa pag-ibig. Noong unang may nangyari sa atin, right there and then, I knew you are the one for me. You managed to awaken my cold, slumbering heart. You stirred my heart alive. When I woke up in the morning, wala ka na." Mapakla itong ngumiti. "Hinanap kita. Alam mo ba yun? Pinasuyod ko ang buong Pilipinas, mahanap ka lang. Pero pagkalipas ng 3 taon na paghahanap sa'yo, wala akong nakita. I stopped looking for you. But I never gave up that someday, if God, destiny, and fate permit, magkikita rin tayo." At nangyari nga. Nang makita kita ulit, tumigil ang pag-inog ng mundo ko. Wala akong nasa isip kundi ikulong ka sa mga bisig ko para hindi mo na ako iwan ulit. Dahil alam ko, mas magiging masakit kung iiwan mo ako sa ikalawang pagkakataon. So, I blackmailed you, romance you. Hell, I even kidnap you. Even if I have to be the devil himself, I will. Just so I can have you. Ayoko lang na makatakas ka na naman muli. At nung nasa isla tayo, nung galit na galit ka sa akin, gumawa ako ng plano. And that plan is to make you fall for me. Sa ginawa ko, ako yata ang napaibig mo ng sobra-sobra. Mas lumalim pa ang nararamdaman ko para sa'yo. Mas nagulo ang sistema ko. Noong nasa Russia tayo, right there, I was falling for you already. Pero noong nagtagal tayo sa isla, I wasn't falling anymore. I already had fallen for you, Melanie. I feel hard and fast.
I was so scared that you are not there to catch me. Natakot ako kaya hindi ko masabi sa'yo na mahal kita. Ang ginawa ko, pinaramdam ko na lang kung gaano kita kamahal. When we went back to Manila, handa na ako. Handa na akong magtapat. Bahala na si Iron Man sa akin. Pero umalis ka na naman habang tulog ako. Alam mo ba ang takot na naramdaman ko nang magising ako at wala ka sa tabi ko? I know, it was selfish of me not to tell you about your mother's condition, and I'm sorry for that. Pero masisisi mo ba ang puso ko na natatakot na iwan mo kapag nalaman mo? At nang malaman kong ikakasal ka, God, I want to murder someone. I want to murder the man who will say I do to you in the altar. Wala akong pakialam kung makulong ako. Hindi ako papayag na may ibang magmay-ari sa'yo. Akin ka lang. Akin ka lang, Melanie. Akin ka lang. Please tell me that you are mine and that you feel the same way too. Dahil kapag hindi mo ako mahal, makakaasa kang kikidnapin kita ulit at dadalhin sa isla at hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo sinasabing mahal mo rin ako. Nararamdaman ni Melanie ang mainit na likido na dumadaloy sa pisngi niya. God, she loved this man so much. Mas lalong nadagdagan pa ang pagmamahal niya dahil sa pinagtapat nito. Niyakap niya ng mahigpit ang binata at hinalik-halikan ang leeg nito. Noong una kitang makita, I definitely feel something. Iba ka eh. You manage to penetrate the heart of my femininity at first meeting. At kahit na tumakas ako, hindi pa rin kita nakalimutan. Mahina siyang napatawa. Paano ko naman makakalimutan ang lalaki na kumuha sa pagkababae ko? At nang makita kita ulit, gusto kong tumakas kasi hindi ko gusto ang tibok ng puso ko para sa'yo. Pero hindi mo hinayaan manahimik ang puso ko. Kinidnap mo ako at dinala sa isla mo. Doon, mas lalo pang nag-umigting ang nararamdaman ko para sa'yo. Kahit anong pigil ko. Kumawala siya sa pagkakayakap dito at tumingin sa berde nitong mga mata. Hindi ko napigilan ang puso ko na mahulog sa'yo. Mahal na mahal din kita, Johannes. Sobrang mahal na mahal. Those days that you were not by my side were torture. I miss you so much. God. He crushed her lips against his. I love you, Johannes Vergara. Johannes smiled and then he grabbed Mel's nape and smashed his lips against her. Napaungol siya sa sensasyong dulot ng paglalapat ng mga labi nila. It took her breath away and she couldn't do anything but to kiss him back. Walang pakialam si Mel sa nangyayari sa paligid. All she cared about is kissing Johannes and feeling his love. Kaya naman nang hubarin nito ang sundress na suot niya, hinayaan lang siya nito. God, I miss you so much. Ani Johannes nang pakawalan nito sandali ang mga labi niya. I miss you too, sabi niya sa hinihingal na boses. Pinadaos-dos ni Johannes ang labi sa hubad nitong katawan hanggang dumako iyon sa mayayaman niyang dibdib. Napaliyad siya nang laruin ng dila nito ang nipples niya. Nanginginig ang katawan niya sa sobrang sarap na dulot niyon. Oh, Johannes, oh. While sucking her little beads on her breast, he managed to pull down her panty and freed her wet mound. Nakita niyang inilagay nito ang panty niya sa bulsa ng suot nitong pantalon. Biglang lumuhod si Johannes sa harapan niya at ipinatong ang isang binti niya sa kama. Ngayon ay nakabuka ang hita niya at malayang napagmamasdan ni Johannes ang pagkababae niya. He smiled at her before he kissed the lips of her mound. Electricity of pleasure immediately coursed through her body. Mel couldn't help but to moan and curl her toes when Johannes started licking, sucking, nipping and eating her wet mound and clitoris. Oh God, Johannes, ang sarap niyan. Wala sa sariling napatingin siya sa bandang kaliwa at nagtama ang mga mata niya at ng refleksyon niya sa salamin.
Her lust heightened when she saw her and Eugen's reflection in the mirror. Oh God, ungol niya. Kitang-kita niya kung paano kainin ni Eugens ang pagkababae niya at kung gaano ito nasisiyahan sa ginagawa nito. Oh Eugens, oh. Palakas ng palakas ang ungol niya hanggang sa mapasigaw siya nang maramdamang nilabasan na siya. Oh God, sige pa. Gumapang ang mga labi ni Eugens mula sa pagkababae niya patungo sa mayayaman niyang dibdib. Kapag kuwan ay tumigil ito sa ginagawa at hinila siya patungo sa harap ng salamin. Kitang-kita niya ang hubad niyang katawan sa salamin at nakikita rin niya ang binata na puno ng pagnanasa na nakatingin sa hubad niyang katawan. Eugens, ungol niya nang mag-umpisa itong halikan ang likod ng tenga niya. Kapagkuan at bumulong sa kanya. Put your hand on the mirror and lean down a little. Ginawa niya ang sinabi ni Eugens at napasinghap siya ng malakas nang biglang pumasok ang kahabaan ng binata sa loob ng basang-basa niyang pagkababae. Hindi ito gumalaw sa loob niya at hinayaan ang pagkababae niya na masanay sa laki at haba ng pagkalalaki nito. Oh, she moaned. God, Eugens, I miss your manhood inside me. Nagtama ang mga mata nila sa salamin. I miss this too, my love. Wika ni Eugens ng buong pagmamahal. Biglang natawa si Melanie nang may ipinakita sa kanyang singsing si Eugens. Seriously, Eugens? Natatawang tanong niya. We're in the middle of something here. Ngumiti lang ang binata. Yeah, I'm freaking serious. Tinitigan nito ang mga mata niya sa salamin. Melanie Chowder, you will make me the happiest man in the whole wide world if you wear this ring and say yes, Eugens, I will marry you. If you accept my proposal, I'll do everything I can to make you the happiest woman on earth every freaking day. I promise. Naiiling na kinuha niya ang singsing na hawak nito at isinuot iyon sa daliri niya. Yes, Eugens, I will marry you. Inilagay niyang muli ang mga kamay sa salamin. Now, make me the happiest woman and make love to me. With utmost pleasure, my love. Ani Eugens at nag-umpisa nang maglabas-pasok sa pagkababae niya. Oh God, ang sarap. Oh, sige pa. Ungol niya habang naglalabas-pasok ang pagkalalaki nito sa pagkababae niya. Look at my eyes in the mirror, Melanie. I want to see how they glisten as I make love to you. Wika ni Eugens na kaagad naman niyang sinunod. Sa bawat ulos ni Eugens sa loob niya, hindi naghiwalay ang mga mata nila. They stared at each other's eyes. Oh, yeah, God, ungol ni Eugens habang binabayo ang pagkababae niya. Yes, yeah, like that. Fuck me like that. Ang sarap. Palakas ng palakas ang ungol ni Melanie habang palakas ng palakas ang pagbayo sa kanya ni Eugens. Then she felt it, her orgasm. Yeah, I'm coming. Malapit na ako. Haya na. Napalunok siya at napaungol na naman sa sarap. Malapit na. Nandyan na. Oh God. Nang maabot niya ang rurok ng kaligayahan, sumunod sa kanya si Eugens. She felt his hot semen inside her, feeling her womb. Ilang minuto pang nanatili sa loob niya ang kahabaan nito habang nagkatitigan sila sa salamin. He pulled it off and hugged her from behind. I love you, my beautiful fiancé. Ani Eugens ng puno ng pagmamahal. Humarap siya rito at tinitigan ito ng buong pagmamahal. I love you too, my fiancé. God, ang sarap sa pakiramdam kapag nag-I love you ka sa akin. The feeling is mutual. Biglaan niyang naalala si Knight. Teka, paano ka nakapasok dito? Long story short, we took my plane from Philippines to Canada. Then Canada to Paris. Then we flew in a public plane from Paris to Spain. Pagkatapos, inakyat namin yung malaking gate at Viola. We're here. I'm here. Yeah.
Sumama ang mga kaibigan ko para moral support daw. Napangiti siya. Ang swerte mo sa mga kaibigan mo. Indeed, I am. Ani Yuhens at inayos ang damit. Pagkatapos ay pinulot ang sundress niya at isinuot iyon sa kanya. Pagkatapos ay sunod naman nitong isinuot ay ang panty niya. Beautiful. Ani nito habang puno ng pagmamahal na nakatingin sa kanya. Yes, I know. Natatawang magkahawak kamay silang lumabas ng kwarto na iyon at nagtungo sa first floor kung saan nasa sala si Knight at ang mga kaibigan ni Yuhens na mukhang hinihintay sila. Tapos na? Happy ever after ba o tragic ending? Tanong ng lalaki na kulay asul ang mga mata. Magpa-mental ka na kaya, Lander? Wika ng lalaki na katabi nito. Nakita mo nang masaya sila eh. Malamang happy ever after. Mauuna ka muna sa mental, Calix. Sagot ng lalaki na may pangalang Lander. Teka lang. Ani ng gwapong lalaki na nakaupo sa pang-isahang sofa. Hindi ba ikakasal kayo? Tanong nito sabay tingin sa kanya at kay Knight na walang imik lang na nakaupo. Paano na ngayon? I called the wedding off. Sagot ni Knight. Bakit? Nagtatakang tanong ni Lander. Knight look at her. Mel, tell them. Pagkatapos at bumaling ang atensyon nito sa katabi niya. Tell him. Tell me what? Nakakunot ang noong bumaling sa kanya si Yuhens. Humarap siya kay Yuhens at ngumiti. Ito ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal. Humawak siya sa kanyang puson. I'm 2 weeks pregnant, Yuhens. She was expecting him to shout in delight, but the opposite happened. Bigla itong nawala ng malay. Oh God, Yuhens! Puno ng pag-aalala na umupo siya sa sahig at kinanlong ang ulo nito at pinaunan sa hita niya. Wake up! Bumaling sa mga kaibigan nito. Help me! Sa halip na mag-alala ang mga kaibigan nito, nagtawanan pa ang mga ito. Kahit si Knight ay may sinusupil ng ngiti sa mga labi. Ano pa kaya kung makita niya ang baby niya? Baka magbigti na yan sa sobrang saya. Ani Calix na nakangisi. Napailing-iling na lang siya at hinintay ang binata na magising. Mukhang nagkamali siya kanina. Hindi maswerte si Yuhens sa mga kaibigan nito. Mel couldn't stop looking at her ring. Sobrang saya ang lumulukob sa puso niya sa isiping fiancé na siya ngayon ni Yuhens at soon to be Mrs. Melanie Vergara na siya. Kinikilig siya dahil sa wakas, nagkaaminan na silang dalawa at mahal din pala siya nito. Habang nasa eroplano sila na pag-aari ni Knight patungong Paris, walang tigil ang bibig ng mga kaibigan ni Yuhens sa pagkukwento sa kanya sa adventure raw ng mga ito mula Pilipinas hanggang sa Spain. Si Yuhens naman ay natutulog sa upuan na nasa tabi niya. Hindi pa ito nagising mula nang mawalan ito ng malay. Ang nakakatawa, inilagay ng mga kaibigan nito sa stretcher si Yuhens para hindi sila mabigatan sa pagbubuhat patungong airport. At dahil may sariling ambulance si Knight, doon talaga isinakay ang binata dahil hindi sila kasya sa loob ng Ferrari nito. Hindi na iyan epekto ng shock. Wika ni Imar na nakilala niya habang nasa ambulansya sila. Epekto na iyan ng pagod. Napatitig siya sa katabi at hinaplos ang pisngi nito. Matulog ka lang, mahal ko. Nang sa wakas ay tumigil na sa pagsasalita at pagkukwento ang mga kaibigan ni Yuhens at natahimik na ang buong eroplano. Sumandal siya sa likod ng upuan at ipinikit ang mga mata. Ilang segundo pa lang ang lumipas na nakapikit siya nang may humalik sa pisngi niya. Mabilis niyang iminulat ang mga mata at nagtama ang mga mata nila ni Yuhens. Yuhens, ngumiti siya. Mabuti naman at gising ka na. Puno ng kasiyahan ang kislap ng mga mata ni Yuhens. Thank you. Hinaplos nito ang tiyan niya. Thank you for giving me such wonderful news. Sa sobrang wonderful, nahimatay ka.
tukso niya. Oo, there was a red tint on his cheek. God, he was actually blushing. He looked cute. Hindi ko kinaya. I was shocked actually. Shocked and coated with so much happiness. It overflowed and rendered me unconscious. Palusot pa eh. Biro niya at hinalikan ito sa mga labi. Pero kahit pa himatayin ng paulit-ulit, mahal pa rin kita. Walang magbabago roon. Ow, you're making my heart beat so fast. Ang lapad ng ngiti nito. I love you, Melanie. Puno ng pagmamahal na sinalubong niya ang tingin nito. I love you too, Yuhens. Hinawakan siya nito sa kamay at hinila siya patayo. Magtatanong sana siya kung saan sila pupunta. Pero inilapat ni Yuhens ang hintuturo sa mga labi niya. Shh! Anito at hinila siya patungo sa Holy Hell. Ano ba ang balak nitong gawin? Bakit hinihila siya nito patungo sa bathroom ng eroplano? Yuhens, ano bang? Napatigil siya sa pagsasalita nang hilahin siya nito papasok sa banyo ng eroplano. Hinarap niya ang binata na kasama niya sa loob ng banyo. Yuhens, before she could finish her sentence, his lips were already on hers, kissing her mouth like he owned it. She was still wearing her sundress kaya hindi nahirapan si Yuhens na hilahin iyon pataas at ibinaba ang panty niya. Pagkatapos ay pinatalikod siya nito at niyakap mula sa likuran habang hinahalik-halikan ang batok niya. Nang maramdaman niyang pumasok ang matigas nitong pagkalalaki sa pagkababae niya, napasinghap siya at pinigilan ang sarili na hindi umungol ng malakas baka marinig sa labas. Shucks, she was having a quickie in a plain bathroom. She was turned on at the thought. Mas ginanahan siyang salubungin ang pag-ulos nito at napapapikit siya sa sobrang sarap. Oh, Yuhens, mahinang ungol niya habang mabilis at malakas na binabayo ni Yuhens ang pagkababae niya. Oh, sige pa. Oh, Melanie, ungol ni Yuhens habang binabayo nito ang pagkababae niya mula sa likuran. God, I miss you, honey. Oh, iniangat nito ang isa niyang binti at inilagay iyon sa bowl na may takip. Nakabuka ang hita niya at habang walang tigil ang paglabas-pasok ng kahabaan nito sa pagkababae niya. Inabot ng kamay nito ang kanyang hiyas at nilaro-laro iyon. Oh, Yuhens, sige pa. Mahinang ungol niya nang maramdamang malapit na siyang labasan. Sige pa, faster. Ikinuyom niya ang kamao nang maramdamang malapit na siyang labasan. Pinipigilan niyang umungol dahil baka marinig siya sa labas. Panay ang kagat niya sa pang-ibabang labi. And when her orgasm ripped through her, isang impit na ungol ang kumawala sa labi niya. And when Yuhens came, doon siya napaungol ng malakas dahil sa masarap na sensasyong dulot ng mainit nitong katas na pumuno sa sinapupunan niya. That was fast but definitely delicious, sabi ni Yuhens at kumuha ng tisyo para tuyuin ang dumadaloy na katas nito sa mga hita niya. Nang malinis nito ang katas sa mga hita niya, ito naman ang nag-ayos sa sarili. Pagkatapos ay niyakap siya at mariing hinalikan sa mga labi. Isinandal siya nito sa pintuan ng bathroom at pinutol ang halik na pinagsaluhan nila sa kamatiim siyang tinitigan sa mga mata. Kapag Juan ay lumuhod ito at hinalikan ang tiyan niya. His emerald eyes glimmered with love and happiness as he lovingly touched her stomach. Sorry baby, sabik na sabik lang si daddy kay mami. Kaya pasensya na kung naistorbo ng alaga ni daddy ang tulog mo. Pagkausap nito sa tiyan niya. Paglaki mo, ipapaliwanag sa iyo ni daddy ang bagay na ginagawa ni daddy at ni mami. Mahina niyang tinampal ang balikat nito. Hindi pa nga lumalabas, tinuturuan mo na ng kahalayan mo. Tumayo ka nga riyan? Natatawang tumayo si Yuhens at ginawaran siya ng halik sa mga labi. Sex education ang tawag doon, di ba? Itinirik niya ang mga mata. Yuhens,
iyang bibig mo. Kadinahan mo kapag lumabas na ang baby natin. Baka kung ano-ano ang ituro mo sa baby natin. Kukutusan talaga kita. Baby natin. Ang sarap pakinggan. Biglang lumamlam ang mga mata ni Eugens. Noon kapag nakikita ko si Tyro na masayang nakikipaglaro kay Timber, naiinggit ako. Akala ko hindi ko mararanasan ang maging ama at ang pakiramdam na may tinatawag kang anak. Kaya naman maraming salamat. His eyes watered. Mel was touched by this. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging ama sa magiging anak natin. Hinaplos niya ang mukha nito. Salamat sa pagmamahal. Magsasalita pa sana si Eugens nang marinig nila ang boses ng piloto. We're approaching the border of Paris. Please buckle up your seatbelt, sabi ng piloto. Nagkatinginan sila ni Eugens pagkatapos ay mabilis na lumabas ng bathroom at bumalik sa upuan nila at naglagay ng seatbelt. Nagkatinginan sila at parehong natawa. Nang maramdaman nilang lumapag ang eroplanong sinasakyan, pinagsiklop ni Eugens ang kamay nila at hinalikan ang likod ng palad niya. Mahal kita, Melanie. Mas mahal ka namin ng baby mo. Sagot niya nang tuluyan nang tumigil ang eroplano. Pagkalabas ni Mel at Eugens sa eroplano, biglang bumalik si Mel dahil may naalala siyang itanong kay Knight. Hindi ito kasama sa mga bababa kasi diretso ito sa Canada. "Oh, bakit ka bumalik?" tanong ni Knight sa kanya nang makita siyang pumasok ulit sa pinto ng eroplano. "Ano pala yung message from a friend na sinasabi mo?" Nakalimutan niyang itanong iyon kay Knight. Ngayon lang niya naalala. Gumuhit ang munting ngiti sa mga labi nito. It was a message from Valerian Volsky, and I quote, "Huwag mong pakakasalan si Melanie Chowder kung ayaw mong ihulog kita sa eroplano habang nasa himpapawid." End quote. Bakit naman niya sasabihin yun? Nagkibit balikat ang binata. Hindi ko alam, siya na lang ang tanungin mo. Nginitian niya ito. Thanks. Lumabas siya ng eroplano at naabutan niya si Eugens na nakatayo sa tabi ng hagdan ng eroplano at madilim ang ekspresyon ng mukha. Parang sasabak ito sa giyera dahil pinipigilan ito ng mga kaibigan sa braso. "Eugens, ano bang nangyayari?" tanong niya nang makalapit sa lalaki. Ipiniksi nito ang braso na hawak ng mga kaibigan nito at inayos ang nagusot nitong damit. "Sa susunod, huwag kang babalik sa eroplano, lalo na kung may lalaki roon." Nakatiim bagang nasabi nito. Oh, he was jealous again. Sinapo niya ang mukha ni Eugens sa hinalikan ito sa mga labi. "Huwag ka nang magselos, magkakaanak na nga tayo eh." Biglang umaliwalas ang mukha ni Eugens. Oo nga pala. Ngumiti ito na parang hindi nagdilim ang itsura nito. "Halika na, honey." Iginiya siya ni Eugens at ng mga kaibigan nito sa private plane na pag-aari ni Eugens. Nang makapasok sila roon, naabutan nilang natutulog si Valerian. "Sunog! Sunog!" sigaw ni Lander at Calix. Napabalikwas ng bangon si Valerian at nanunuring sinuyod ng tingin ang buong eroplano. Nang tumuon ang mga mata ni Valerian kay Lander at Calix na mahinang tumatawa. Mabilis na pinulot nito ang wala nang laman na plastic bottle at binato sa dalawa. "Mga gago talaga kayo." Naiiritang tumayo ito at inayos ang damit na suot at tumingin kay Eugens. "Saan na tayo pupunta ngayon?" "Back to Canada." Sagot ni Eugens at tumingin sa kanya. "Kakausapin natin ang ama mo at hihingin ang basbas niya." Bigla siyang kinabahan. "Pero paano kung..." Shh! Hinalikan nito ang labi niya para patahimikin siya. "It's okay. Pumayag man siya o hindi, wala akong pakialam. Magpapakasal tayo at magsasama tayo ng masaya. Kailangan lang ipaalam natin bilang respeto na rin sa'yo at sa pamilya mo."
Niyakap niya ng mahigpit si Yuhens. Thank you. I love you so much. Kapag Kwan ay tumuon ang tingin niya kay Valerian na may emosyon sa mga mata nito na hindi niya mapunto. Thank you, she mouthed at Valerian. Hindi man niya alam ang rason kung bakit sinabi nito ang mga iyon kay Knight. Nagpapasalamat pa rin siya. At mukhang naintindihan nito kung para saan ang pagpapasalamat niya dahil tumango ito sa kanya bago pumasok sa cockpit. Nang makalapag ang eroplano ni Yuhens sa Canada, nagpaiwan sa eroplano si Valerian, Dark at Imar. Ang sumama sa kanila ni Yuhens ay si Lander at Calex. Minaniho ni Lander ang Lamborghini nito patungo sa bahay nila. Nasa backseat sila ni Yuhens. Nasa passenger seat naman si Calex at panay ang asar nito kay Lander na kanina pa naiinis. Pagkalipas ng halos kalahating oras na pagmamaneho, nakarating din sila sa bahay niya. Sabay silang lumabas ng sasakyan ni Yuhens at magkahawak kamay sila habang naglalakad patungo sa pintuan ng bahay nila. Si Yuhens ang pumindot ng doorbell. Si Nanny Mercy ang nagbukas ng pinto. Nagulat ito nang makita siya at si Yuhens na magkahawak ang kamay. Miss Melanie, umaliwalas ang mukha nito. Nandito ka na pala. Kanina pa kayo hinihintay ng ama nyo. Anito. Salamat, Nanny Mercy. Anya at hinila papasok sa bahay si Yuhens. Nasaan si Daddy? In his library. Sagot ni Nanny Mercy. Salamat. Hinila niya si Yuhens patungo sa library ng ama at pumasok doon na hindi man lang kumakatok. Daddy. Nag-angat ng tingin ang ama niya mula sa pagbabasa ng business magazine. Yes? We are here to get your blessing, sabi ni Yuhens habang nakatingin sa ama niya. But whether you give it or not, magpapakasal pa rin kami. We're just doing this out of respect. Gusto ko rin na sa araw ng kasal namin, naroon ka para ihatid si Melanie sa altar. Naririnig ni Mel ang malakas na pagtibok ng puso niya. Nanlalamig din ang kamay niya at panay ang pisil ni Yuhens sa kamay niya na hawak nito. He was trying to calm her down. Matagal silang tinitigan ng ama niya. Kapag Kwan ay nagsalita ito. When is the wedding? Nagkatinginan sila ni Yuhens. As soon as possible, sir. Sagot ni Yuhens. Tumaas ang sulok ng labi ng kanyang ama. Good. Tumingin ito kay Yuhens. You have always been my first choice, Yuhens Vergara. Napanganga si Yuhens. Seriously? Kung ganoon, payag talaga kayo na makasal kami? As in, payag talaga? Walang halong biro? Tumango ang ama niya. I give you my blessing. Now, go and multiply. Nagkatawanan sila ni Yuhens at nakangiting lumabas ng library. Nasaan ang kwarto mo? Tanong ni Yuhens sa kanya na ikinakunot ng noo niya. Bakit? Basta, sagutin mo na lang ako. Nagtataka man, iginiyan niya ito sa silid niya. Pagkasara niya ng pinto. Mabilis na isinandal siya nito roon at siniil ng mainit na halik ang mga labi niya. Napaungol siya nang maramdamang isa-isang hinuhubad nito ang mga saplot nila sa katawan. Seriously, Yuhens? Hindi makapaniwalang tanong niya nang ihiga siya nito sa kama at kinubabawan. Yes, sabik na sabik ako sa'yo. And hey, I have a blessing from your father. Blessing? Yes, he said, go and multiply. Yuhens grinned. We will, father, we will. He kissed her lips and thrust himself inside her. 7 buwan pagkatapos ng ikasal ni Melanie at Yuhens, natagpuan ni Yuhens ang sarili sa loob ng delivery room kasama ang pinakamamahal niyang asawa. She was about to give birth to their child. Nanginginig ang buong katawan ni Yuhens habang tinitingnan ang asawa na nakahiga sa delivery room. At dahil kaibigan niya ang doktor na magpapaanak sa asawa niya, hinayaan siyang sumama sa loob. Hayop ka, Yuhens.
Sigaw ng asawa niya habang nagle-labor ito. Bakit mo ginawa sa akin to? Namutla siya at kinain ng takot ang buo niyang pagkatao. Natatarantang hinawakan niya ang kamay ng asawa at hinalik-halikan ang palad nito. Honey, I'm so sorry. I really am sorry. Hingi niya ng tawad sa asawa na panay pa rin ang sigaw sa sobrang sakit. Hindi ko naman kasi alam na ganito kasakit yun. Promise, hindi na kita bubuntisin. Gusto niyang pagsusuntukin ang sarili niya dahil sa pasakit na pinaparanas niya ngayon sa kanyang pinakamamahal na asawa. His wife shrieked in pain as she clutched her stomach. I hate you, Johannes Vergara. I hate you. Bakit mo sa akin ginawa to? Hinawi niya ang buhok na tumatabing sa mukha nito at hinalikan ito sa noo. Honey, hold on, okay? Promise, hindi na kita bubuntisin and you couldn't possibly hate me. You love me, right? Tinapunan siya nito ng masamang tingin. Leche ka, leche. I hate you. Aray! Magsasalita sana siya nang marinig niya ang doktora. Kaunting eri pa, Mrs. Malapit nang lumabas ang baby niyo. Narinig mo yun, honey? Malapit na. Iiri mo na yan. Wika niya na pinapalakas ang loob ng asawa niya. Para ka lang niya nilalabasan kapag nagtatalik tayo, mahal. Manahimik ka riyan. Hindi yun magkaparehas. Puno na ng pawis ang buong katawan ng asawa niya. Oh my God, hindi na tayo magsisex kahit kailan, Johannes. Napanganga siya. Ano? Mahal naman eh. Melanie cried out in pain. Lumupaypay ang katawan niya sa sobrang pagod. But when she heard a cry of baby, biglang nawala ang nararamdaman niyang pagod. Nagkatinginan sila ng asawa niya at siya naman ay hinintay ang doktora na sabihin ang kasirian ng bata. Nagpa-ultrasound sila para tingnan kung healthy ang babies nila pero hindi nila tiningnan ang gender para surprise. Doktora, sabi niya sa mahinang boses. Ngumiti ang doktora at nginitian siya at si Mel. It's a healthy baby girl, she informed them. Hindi maipaliwanag ni Johannes ang kasiyahang nararamdaman sa kaalamang paglabas niya sa delivery room ay tatay na siya. Sa wakas, may tatawag na rin sa kanyang daddy. Ngumiti si Melanie na pawis na pawis. Welcome to the world, our beloved kisses, Uni Vergara. Hindi niya mapigilang halikan sa mga labi si Melanie. Isa pa, mahal ko. Isang iri pa. Kaya mo yan. Melanie smiled, then she pushed and pushed until another cry filled the room. Wow, manghang sambit ng doktora. It's another healthy baby girl. Kahit nababalot pa ng dugo ang anak niya, kinanlong niya ito sa kanyang mga bisig at puno ng pagmamahal na tiningnan ang kambal ni Kisses. Hello, this is your handsome daddy. Welcome to the world, beautiful Hershey's, Yumi Vergara. Pagkalabas nila ng delivery room, naroon ang mga magulang nila para salubungin sila. Ang mga ito muna ang nagbantay kay Melanie dahil uuwi siya sa bahay nila para maligo at kunin ang mga gamit ng kambal nila. Nang makabalik siya sa ospital pagkalipas ng 1 oras, naabutan niya ang mga magulang na nilalaro si Kisses at Hershey's. Mabilis siyang lumapit sa kambal niyang anak. Nilukob ng kasayahan ang puso niya nang makita niya ang mga anak niya. They were so beautiful and looked so much alike. Mukhang mahihirapan sila ni Melanie na kilalanin ang dalawa. But they were their parents. Of course, they would be able to identify who was who. Hello, baby Kisses. He rubbed her cheeks, her small hand wrapped around his finger. Mahigpit ang hawak nito sa daliri niya at hindi niya mapigilan ang isang butil ng luha na tumulo mula sa mga mata niya. Ngayong nahahawakan na niya ang anak nila ni Melanie. Sobrang kaligayahan ang nararamdaman niya. Nag-uumapaw ang pagmamahal niya sa mga ito at ipinapangako niyang walang sino man ang makakapanakit dito. Johannes then rubbed Hershey's nose.
Same as Kisses, mahigpit na hinawakan din nito ang hintuturo niya. They look so cute. Parang kinikilig na sabi ng ina niya. Kamukha ko sila. No offense, balae, pero kamukha ko ang mga apo ko. Sabi naman ng mami ni Melanie. I can see a chowder in their appearance. Puno ng pagmamalaki na sabi ng ama ni Melanie. No offense, balae, pero purong Vergara ang mukha nila. Sabad naman ng ama niya. Hindi niya pinansin ang apat at hinalikan ang pisngi ng mga anak niya. Pagkatapos ay binuhat si Kisses at inhiga sa tabi ng asawa at kinarga naman niya si Hershey's sa mga bisig niya. Umupo siya sa gilid ng kama at nakangiting hinalikan si Hershey's sa noo. She looked so tiny in his arms. Nakita niyang nagmulat ng mata si Melanie at kaagad na hinanap ng mga mata nito ang anak nila. When Melanie saw Kisses on her side, her eyes softened. I'm a mom now. Anito at hinaplos ang pisngi ni Kisses. Pagkatapos ay inabot nito si Hershey's at hinaplos din ang pisngi. Hindi pa rin ako makapaniwala na kambal ang anak natin. Napangiti si Yuhens. Oo nga, alam kong kambal sila pero nagulat pa rin ako nang lumabas silang dalawa. Hinawakan ni Melanie ang kamay niya at pinisil iyon. Thank you. No, thank you. Because of you, I am now a father and I promise to be the best father in the whole wide world. Dumukwang siya at hinalikan sa mga labi ang asawa niya. And I promise to be the best husband for you, my love. Yuhens, puno ng pagmamahal na hinaplos nito ang pisngi niya. You already are the best husband. 5 years later. Daddy! Daddy! Sigaw ng maiingay niyang kambal na anak habang malakas na kumakatok sa pinto ng silid nila ni Melanie. Daddy, we know that you're awake. Wika ng matinis na boses na iyon na walang iba kundi si Kisses, ang sobrang makulit sa dalawa. Open up, Daddy. Yo! Nagtagis ang bagang niya. He locked the door for a reason. Nagbingi-bingihan si Yuhens habang mabilis siyang naglalabas-masok sa mainit na pagkababae ng kanyang asawa. Oh, Yuhens, bilisan mo. Oh, yeah, he groaned. God, I love you. Daddy! 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 Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga at hinugot ang kahabaan mula sa pagkababae ng asawa. Later, ani Melanie na nakangiti. Promise? Yes. Okay. Umalis siya sa pagkakakubabaw dito at mabilis na nagdamit. Ganoon din ang ginawa ni Melanie. Nang maayos na ang itsura nilang dalawa. Binuksan ni Yuhens ang pintuan para papasukin ang makulit na kambal nilang anak. Good evening, Daddy. Matamis ang ngiti na wika ni Kisses. Ang tuwid nitong buhok ay umaabot na sa balikat nito. Good evening too, Daddy. Bati naman ni Hershey's. Unlike Kisses, curly at medyo mahaba ang buhok nito na lampas sa balikat nito. Kulay berde ang mga mata ng mga ito at namana ng mga ito ang kulay chocolate na buhok ni Melanie. Anong ginagawa niyong dalawa rito? Tanong niya. Hindi ba kapag gabi, alone time na ni Daddy at Mommy? Sabay na tumango ang dalawa kapag kwan at napasimangot. Kasi naman, we are about to sleep na but the telephone in our bedroom rang. Akala namin ikaw po ang tumatawag. But it was Tito Tyron. He said na pinapasabi niyo raw na may chocolate kayo sa room niyo ni Mami at dito kami matutulog sa room niyo. Nasapo niya ang noo. He should have known that it was a bad thing to put a telephone in their bedroom. Pero ginagamit nila ang telepono kapag gusto nilang papuntahin ang dalawa sa kwarto nila at doon matulog. Hindi naman niya alam na gagamitin iyon ni Tyron laban sa kanya. Si Tyron na naman ang dahilan kung bakit nabitin na naman sila ni Mel. Hindi ito ang unang pagkakataon. Mukhang naghihiganti ang loko-loko dahil gawain niya rin noon ang paglaruan ang sex life ng mag-asawang Tyron at Rain gamit ang anak ng mga ito na si Timber. Malalim siyang napabuntong hininga.
Pasok na kayong dalawa. Wala kaming chocolate pero pwede kayong matulog sa tabi namin ni Mami. Malapad na ngumiti ang dalawa saka patakbong lumapit sa kama at nahiga sa gitna nun. Nasa kanan si Melanie. Nasa gitna ang kambal at siya naman ay nahiga sa kaliwa. These two were his beautiful angels. Pero nang lumaki na ang mga ito, they became his beautiful little devils. Mami, sleep ka na po. Wika ni Kisses at humarap kay Melanie. Daddy, sleep ka na rin. Wika ni Hershey's nakaharap sa kanya. Nagkatinginan sila ni Melanie at pareho silang walang choice kundi sundin ang dalawa. Hindi kasi matutulog ang mga ito hanggat hindi sila muna ang matulog. When he closed his eyes, a hand caressed his cheek. Alam kaagad niya na si Melanie iyon dahil naroon pa rin ang kuryenteng dumadaloy sa katawan niya kapag hinahawakan siya nito. Hindi iyon nawala sa 6 na taong pagsasama nilang dalawa. Bukas na lang, mahal ko, ani Melanie sa mahinang boses. He opened his eyes and stared lovingly at Melanie. Bukas talaga? Promise yan ha? Tumango ito. Bukas, kapag pumasok sila sa school, you can have me. Napangiti siya. Sige, absent muna ako bukas. Susulitin ko na wala ang dalawang she-devil na ito. Daddy, sleep ka na. Ikaw din, mami ko. Melanie closed her eyes and so did he. Damn, bitin na naman ako. Thanks to his daughters, his little she-devils who managed to irritate him to the core. But these two had always brought happiness to him. Kahit makukulit ang dalawang ito, nagpapasalamat pa rin siya sa Panginoon na binigay nito sa kanila si Kisses at Hershey's. Ang cute at makukulit niyang anak na palaging dahilan ng pagkabitin nilang dalawang mag-asawa. But that was family, right? There were good times and bad times, but they would stick together no matter what.